Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na hindi raw nila alam yung sinabi ni Amy Marcos. Yan po ang tatalakayin ko. Marami kasi na nagbablog ngayon, yan ang tinatalakay. Kaya naisipan ko na talakayin ko rin. Ang title ko po ngayon ay Hindi daw alam ng Iglesia ni Cristo ang sinabi ni Amy. Ayan po. Hindi raw nila alam o hindi raw sila inabisuhan o wala silang alam dun sa binasa ni Amy Marcos doon sa entablado nila. Hindi ba? O ay nagsalita po si Amy Marcos doon sa entablado nila Hindi ba? O ay tapos ngayon sabi nila hindi nila alam. Ay yan nga po, hindi ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Umakyat doon sa entablado, tapos nagsasalita doon, ngayon ay itinatanggi nila na mayroong ganong usapan. Ay ang masasabi ko po dyan ay dahil magkakasama kayo o umakyat doon sa ginawa nyong entablado o doon sa platform. Yang entablado kasi platform ang ibig sabihin niyan ay kasama na kayo dyan kung ano man yung sinabi ni Amy Marcos ay kasama kayo dyan. Kasi kayo ang nagpaakyat sa entablado Kaya kung ano man yung sasabihin niya, ina-assume ng mga tao o mas malamang ay kasama kayo o kaalyado kayo. O kung ano man ang sabihin niya ay yun din ang gusto nyong sabihin o kaalyado kayo. Ano bang supporter kayo? Ganun, ano? Ngayon ay okay. Nagsasalita doon si Amy Marcos. Hindi ba? Kung ano-ano ang sinabi ay masakit yun o yung dapat sabihin privately, in private. Kasi nasa Biblia po yan If you have a dispute with your brother o kahit na dyan sa simbahan o sa kapananampalataya, if you have dispute o may complain ka doon sa brother mo sa pananampalataya o dyan sa ganyan, alyansa, kausapin mo muna siya. Ngayon, kung hindi naniwala sa iyo, humanap ka ng 2 o 3 testigos na makapag-settle down. O, iharap mo dun sa brother mo. Pag hindi naniwala sa iyo, ayan, pwede nang punta sa korte. Ayan po. Ay ang ginawa ni Amy ay kuwan na yun wala na sa aral. Bakit mo yung complaint mo sa kapatid mo ay ipubliko? Ay lalo na ganyan, hindi ba? O doon pa lang ibang klase na yan ay tinuturuan naman
ang mga membro ng simbahan. Tinuturo po yan. If you have complained with your brother, hindi mo pwedeng dalhin muna sa korte. Kausapin mo muna. Tapos kung ayaw maniwala sa'yo, magdala ka ng 2 testigo o 3 to settle the matter. Pag ayaw, ayan, pwede mo nang dalhin sa korte. Sa korte po ha, hindi sa media. Hindi sa publiko. Sa korte po. Kasi ang korte ang magde-decide o siya ang may karapatan para isettle. Ngayon ay itinatanggi na nila. Hindi raw nila alam o wala daw ganong usapan. Ay uulitin ko lang kahit na walang ganong usapan, ay umakyat yan sa entablado nyo, kargo nyo yan. Ganun po yan. Kung ayaw nyo yung sasabihin o yung sinasabi, ay paalisin nyo sa entablado, hindi ba? Entablado nyo yun hindi ba? Sabihin sa kanya, gumawa ka ng sarili mong entablado. Ganun po ikikwento ko lang po ha. Nung bata ako nanonood kasi ako ng mga yung ganyan, yung mga sa politika po. Ngayon ay yung speaker, inakusahan niya yung kalaban, yung mayor po ito mayor, kalaban na ito ay nagnanakaw, siya ay matakaw, ganun, o ito ang mga ninakaw nila, o ito ang mga kasama niya. Ngayon, may isang tao na diehard kay mayor. Diehard talaga. Gustong umakyat dun sa entablado at sasagutin daw niya lahat. Gustong umakyat. Nagwawala na. Pero sinawata siya ng mga barangay tanod. Hindi pwede yan. Hindi ka pwedeng aakyat yan. Hindi, gusto ko lang kanyang sagutin. Sabi niya, diehard siya ni mayor hindi siya maniwala na nagnanakaw si mayor. Pero hindi siya pinaburan ng mga barangay tanod. Entablado nila yan Kung gusto mo kanya, doon ka gumawa ka ng entablado doon. At doon ka magsalita. Ay hindi na nga. Hindi nga siya pinaburan. Bukas kanya. Sabi nung tanod, kasi nagbabantay po ang tanod bukas gumawa ka ng entablado mo rin dyan at doon ka magsalita. Kumuha ka ng permit. Ayan po kasi may permit din sa Barrio Captain Plaza kasi yun plaza. Barangay Plaza. Ganun po. Hindi pwede, sabi nung chief ng barangay tanod, hindi pwede na magsalita ka dyan kasi hindi mo entablado yan, sabing ganun. Pinaghirapan nila yan. Umarkila sila ng sound system, di ba? Ay, ang lakas ng sound system Ay, yun. Ganun kinikwento ko lang po sa inyo. Ngayon ay ito na. Isishare ko itong Bible verse. Matthew 12 verse 30, ang nakasulat po ay, He who is not with me, si Jesus Christ po nagsasalita nito He who is not with me is against me. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Kung hindi sumasama sa akin, ay against siya sa akin, sabi ni Jesus Christ. And he who does not gather with me scatters abroad. Yan po, scatters abroad. Naliligaw o kung saan-saan pumupunta, sabi ni Jesus Christ. Kung hindi kayo sumasama sa akin
o hindi kayo nag-gather para sa akin, ay mawawala kayo o kung saan kayo pupunta o susuot. Ganun po yan. He who is not with me is against me. And he who does not gathers with me scatters abroad. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ngayon ay magkakasama sila yan eh. Hindi ba? Adi tulong-tulong sila yan. Yung iglesia ni Cristo po, at saka si Aimee, at saka si Sarah, magkakasama sila yan eh. Oh, kaya pinili ko po itong verse na ito. He who is not with me is against me. Oh, ay magkakasama sila. Adi iisa ang simulain nila, hindi ba? Ngayon ay siguro nung nakita ng iglesia ni Cristo, nung napansin nila na hindi naman pinapansin po ng tao yan eh. Yang rally nila dyan sa Grandstand Lunita, hindi naman pinapansin eh kasi nga kinumusta ko yung mga taga-Maynila na kakilala ko, kinuntak ko, o ano ba nangyayari dyan kako? Wala, as usual, sabi nila. Wala yan, sabi nila. Patuloy ang buhay, sabi nila. Ay bahala sila dyan na magwilga sila dyan. Pero hindi pinapansin. Wala nga nanonood daw eh. Walang nanonood sa TV eh. O, iba ang pinapanood nila. O, ay pero ang gusto nilang palabasin, marami sila. Ay oo nga, ay umabot daw sila ng yung oras ay gabi, umabot daw sila ng almost 600,000. Ay oo nga siguro. Ay pero nga, ay hanggang doon lang yun. O, yung ibang tao ay nasa bahay. Hindi nga nanonood eh. Diyan sa kaganapan dyan sa Lunita. O, ayan po, no? Kaya siguro, ang sabi nila, hindi namin alam. O, nagdiskargo na sila, hindi ba? O, ayaw na nila. O, ganun po yan. 2 Corinthians 6:14 hanggang 15. Ito po ha, bakit kahit na hindi niya nga alam eh, yung sasabihin ni Aimee o hindi nag-abiso o walang abiso, basta-basta na lang na sinabi yun. Pero hindi ako maniwala eh, kasi binabasa po eh. O, binabasa eh. Hindi impronto yun. Kung impronto, walang binabasa. Pwede pa hindi alam. Pero binabasa po eh. O, hindi ba? O sige. At ito na, isishare ko 2 Corinthians chapter 6, verse 14 hanggang 15. Ito po ang ating mababasa. Do not be unequally yoked with unbelievers. Ayan po. Alam ko ito, ginagamit nila ito eh. Ginagamit nila ito sa pag-aasawa. Opo. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng member nila kung hindi ka member. Okay, ay hayaan na po natin yun. Ay talaga sigurong ako din ay okay yun. Okay lang yun. Pero may reservation pa rin ako dyan. Kasi hindi naman sinabi na yan na patungkol sa pag-aasawa eh. Pero okay lang Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership can righteousness have with wickedness? Or what fellowship does light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Yung Belial po ito ay demonyo ito, What harmony is there between Christ and demons? Ayan, Or what does a believer have in common with an unbeliever? Ayan po, Ay, ayan na nga po hindi ba? Pinili ko ito kasi epektibo po ito eh.
Ang una po dyan ay do not be unequally yoked with unbelievers o unbeliever. Ngayon, ang ibig pong sabihin dito, kasi ito pinapalitan po nila eh. Pinapalitan nila kasi nga ang hirap intindihin nito. Ako nung bago ako nagbabasa ng Biblia, hindi ko maintindihan yan. Pero ngayon ay kabisado ko na. Do not be unequally yoked with unbelievers. Ibig sabihin, yoke kasi ay yung may binubuhat ka eh. Okay. Huwag kang makipamatok sa hindi mo nang hindi pantay, huwag kang makipamatok nang hindi pantay sa mga unbelievers. Ibig sabihin, hindi mo kapananampalataya. Pero ito po ang ibig sabihin yan. Kung napansin nyo po ay do not at saka unequally, double negative, do not at saka do not be unequally yoked. Parang ay ang hirap intindihin, pero tama po ang pagkasulat. At yung iba pinapalitan na nga nila do not be yoked. Mali eh. Mali eh. Ay simpre kahit anong mangyari, makakasalamuha mo ang mga tao na hindi mo kapanampalataya o hindi believer o hindi kayo parehas. Kahit anong mangyari po yan, ang ibig mo sabihin, iiwasan mo sila? O, hindi po. Ang sinasabi dito, unequally yoked. Huwag kang makipamatok sa hindi pantay. At yan po ay may example ito. Halimbawa, mag-aararo ka. Ayan mag-aararo ka ay may 2 baka ang gagamitin mo. Pwede yun. Pantay yun eh. Pero, isang baka at saka isang daga ay hindi pwede mag-araro yan. Yun ang ibig sabihin dito. Do not be unequal yoke. Hindi naman makakahila yung daga eh. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya tama po ang Biblia. Pero pinapalitan nila, do not be yoked with hindi ganun. Do not be unequal yoke. Pwede kang makipamatok kung equal talaga. Halimbawa, sa business. Equal talaga. Pwede yan. Pero nga, bihira mangyari yan kung iba ang nilalakad ng kapartner mo sa business o sa trabaho o kahit na sa pag-aasawa, kung iba ang paniniwala niya, halos hindi hihila yung isa eh. Parang sa pag-aasawa po, sige, para maintindihan nyo, ay ikaw lang ang nag-iipon ng pira, yung isa gastos ng gastos, hindi ba? Unequally po yan, unequally yoke. Kailangan mag-build up kayo ng pamilya, mag-build up kayo ng bahay, parehas kayong nagko-contribute. Yun po ang ibig sabihin ng equally yoke. Parehas kayong humihila doon sa kung ano man ang gusto nyo, kung magbuo kayo ng pamilya, hindi ba? Ganun po yan. Ngayon, kinuha ko po ito para iugnay dyan sa ginawa ni Amy. Hindi ba? Ay ayaw nyo pala na yung ginagawa ni Amy kasi nga unequal yoke yan eh, hindi ba? Si Amy, iba pala ang nilalakad. Ay kayo naman ay for peace, hindi ba? For peace and ano pa yung kwan nila? For transparency daw eh. Dalawa yung nilalakad ng Iglesia ni Cristo eh. Na napaka-general po yan. Hindi na ako sasama dyan sa ganyan. For peace. Ay si Nirmirswari nga eh. Si Nirmirswari. Parating ganyan ang nilalakad eh. For peace. We are for peace. Pero after niyang sinabi, may nakikidnap, may sumasabog, may pagsabog, may distraction. Kasi nakasulat po sa Biblia eh. Every time, hindi ba? Every time they say
They want peace. Peace and safety. Then sudden destruction comes because they do not know the way of peace. Ayan po eh. Hindi ba? Yan po na kasulat eh. O ay ako hindi na ko sasama dyan na mananawagan ng peace. Very general po yan. Dapat ang ipanawagan nyo, ibilanggo na ito dahil nahuli na accountability po. Bakit ang ilalakad nyo lang ay peace at saka yung transparency? Matagal na po yan. Nakukuha na nga ang mga pangalan nila May nagtitistify na, may hinuhuli na. Ay atrasado po kayo, INC. Tapos ang pinasalita nyo pa ay si Aimee. At ganun pa ang sinabi. Labag po yan sa kautusan ng Diyos na babalewalain mo yung governing authority. Nasa kwan po yan. Nasa Romans 13, obey governing authority. For there is no authority that is not established by God. The authority that exists now was established by God. Ayan po. Hindi ba? Ay tapos ipaparesign. Ay mali po yan Kaya nga, nagdiskargo sila. Hindi namin alam yan. Hindi namin pinag-usapan yan. Ayun na nga. Pinag-usapan nyo man o hindi, pero dyan sa nagdadaldal dyan sa entablado nyo, kasama kayo dyan. May ikikwento po ako na bata pa ako, kinikwento na sa akin ng tatay ko patungkol dyan sa yung magnanakaw, yung magbabarkada. True to life po ito na nangyari. True to life. Kasi yung tatay ko ay nag-aral po yun ng abogasya. Hindi lang makapasa sa bar. Bata ako, kinikwento niya sa akin. Nagkasundo yung magbabarkada, aakyat ng bahay. Papasukin yung bahay at magnanakaw. Sige. Ayan, nagnakaw. Ay, mayroong naiwan doon sa baba kasi nga siya ang lookout yung dalawa umakyat. Yung isa naiwan sa baba, lookout. Ay ang nangyari ay nirip yung magandang babae doon sa itaas, nirip. Hindi alam nung nagwagwardya sa baba na may nangyayari parang rape. Nirip yung magandang babae ay dinimanda sila. Ay kasama yung yung hindi naman nag-rape yung isa ay kasama, hindi ba? Ay kasi nga yun ang sabi ng tatay ko ay conspiracy yan Kung ano man ang gawin ng dalawa doon sa itaas, poproteksyonan niya. Hindi ba? Ganon din yan. Ay umakyat sa entablado nyo, hindi ba? Nagsasalita doon. Kahit na hindi nyo alam o hindi nyo gusto, ay kasama kayo dyan. Hindi ba? Ayan po kinuwento ko lang po pero balikan ko lang po for what partnership can righteousness have with wickedness? Or what fellowship does light have with darkness? Ayan po. What harmony is there between Christ and demon? Or what does a believer have in common with an unbeliever? Ayan po. Balikan ko lang yung isa kasi maganda yun yung darkness at saka yung light. Or what fellowship does light have with darkness? Totoo po yan kasi yung mga makata dyan sa atin, hindi ba? Yung mga makata ay nire-rewrite nila ito Saan daw magtatagpo? Yun ang sabi nila ang kadiliman sa liwanag o ang liwanag sa kadiliman. Saan daw magtatagpo? Ay hindi ka nila alam Hindi ba? Ay siguro takip silim yan. Pero yung description ay hindi. Ayan na nga po ang sinasabi ko. Pinasalita nila sa entablado ay ayaw pala nilang sasabihin ay problema nila yan. Saan nga magtatagpo Ang liwanag sa dilim, hindi ba?
o ang dilim sa liwanag? O mga makata po ang nagsasalita niyan. Dito nila siguro kinuha yan. Psalms 1 verse 1 and 2, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Ayan po, mapalad daw yung tao na hindi lumalakad sa mga panukala o sa mga advice ng mga wicked. Counsel is advice yan eh. Hindi ba? Oh. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or sit put on the path of sinners. Ayan po, may dinadaanan po kasi itong mga sinners eh. May dinadaanan sila dyan. O, ay hindi na siya pumupunta ron. Yun, bless yung tao na ganon. Hindi siya pumupunta doon, o hindi siya nag-aabang doon sa mga dinadaanan ng mga sinners. Opo. Or sit on the seat of mockers. O hindi rin siya umuupo. May mga upuan kasi yan eh. Yung mga sinners. O may mga upuan yan. O yung mga magnanakaw. O yung mga kurap. Hindi ba? May mga upuan yan eh. Hindi rin siya umuupo doon. Doon sa tabi siguro. Ayaw niya. Bless yung tao na ganun. But his delight is on the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Ayan po, bless yung tao na ganyan. Yung minimeditate, yung batas ng Panginoon. Minimeditate, minimemorize o kaya ay kabisado niya. Oh, his delight is on the law of the Lord. Ay ito naman si Marcolita naman ang gusto niya yung sundin daw lahat ang batas eh. Oh. Ay oo nga. Ay pero dito may requirement meditates day and night. Hindi ba? Yung pag-meditate lang yan ang kauna-unahan. Una, alam mo o delights ka doon sa mga yung natutuwa ka sa batas ng Diyos, hindi ba? At minimeditate mo yan day and night bago mo masundan yan. Mali nga eh. Ang panukala ni Marcolita, sundin daw lahat. Ay, yung nga lang sa commission election, yung hindi niya sinunod, yung SOSI, o statement of contribution and ano ba yun? O, sino yung nag-contribute sa kanya? Hindi niya sinulat. Hindi ba? Sino yung nagbigay sa kanya ng donation? Hindi niya sinulat. Ayan nga. O, at tapos nagsasalita pa doon. Nagsasalita pa si Marcolita doon sa entablado, hindi ba? Ako nga ay kung ako may entablado ron, mahiya na ako Ay si Marcolita mismo hindi sumusunod eh. Hindi ba? Oh, nagsalita siya sa entablado. Ayan lang nga kaya nga kini-question ngayon ng mga tao. Maraming tao ang nagki-question. Hayaan na lang natin sila. Yun po ang una kong diniscuss nung first day. Nung first day nila, hayaan na lang natin sila kako. Hanggang dyan lang naman sila yan kako. Hayaan natin sila. Kahit na 1 taon sila na mag-rally dyan o mag-intablado dyan sa Quirino Grandstand, hayaan na lang natin sila. Wala din mangyayari dyan. Kasi nga hindi galing sa Diyos. Kung galing sa Diyos, maari manalo sila. Pero kung galing lang sa tao, hindi ba? May bayad pa nga daw. Sabi ng iba hindi mananalo yan. Oh. Kasi wala silang pinaglalaban. Hindi ba? Oh. Yan po ang masasabi ko Pero nga balik tayo dito kay Amy Marcos nagsalita siya ng ganyan. Kargo nyo yan. Hindi ba? Cargo di konsensya nyo yan o kahit ano pa ang gawin nyo na itanggi yan, hindi nyo alam o ayaw namin yan, naganap na po O, naganap na hindi ba? Wala na kayong magagawa. Ang totoo yan, pinayagan nyo yan. O sige po, at hanggang dito na lang po, at dalahin ko po sa Panginoon.
Mga kababayan, mga minamahal, bago po ako mag-umpisa ay nananalangin ako na sana tayo ay bigyan ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.